Samantala, patuloy pa ring magiging maulan ang mga susunod na araw dahil sa epekto ng easterlies at LPA. Bukod kasi sa LPA sa loob ng bansa, mayroon pang isang minomonitor sa labas ng PAR. Alamin ang lagay ng panahon sa report ni Axel Perez. Tuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na bagamat hindi inaasahang magiging bagyo, maaari pa ring magdulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOST Pag-asa, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw ang low-pressure area sa katubigan ng Rapu-Rapu, Albay. Bagamat hindi inaasahang lumakas bilang isang tropical depression habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, inaasahan pa rin itong magdadala ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Bicol Region, Oriental at Occidental Mindoro, Marinduque at Romblon. Samantala, ang easterlies naman ang patuloy na nakakaapekto sa Cagayan at Isabela kung saan inaasahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga isolated rain showers or thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Ganito rin ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan posibleng makaranas ng mga localized thunderstorms na maaaring magdulot ng panandaliang malalakas na pag-ulan. Nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na manatiling alerto sa posibilidad ng flash floods at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa pinakahuling monitoring kaninang alas 8 ng umaga, nananatiling mababa ang tsansa ng low-pressure area na maging bagyo sa loob ng susunod na 24 oras. Wala rin namang nakataas na gale warning sa alinmang baybayin ng bansa, ngunit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at iba pang maglalayag na mag-ingat at patuloy na subaybayan ang mga susunod na abiso ng DOST Pag-asa. Para sa EuroTV News, ako si Axel Perez, sumasaludo sa bawat Pilipino.